Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Malaki ang responsibilidad na hahagkan mo sa oras na magkaroon ka na ng sarili mong pamilya. Bukod sa pera, kailangan mo ring maglaan ng oras at atensyon. Kailangan mong isakripisyo ang lahat para sa pamilyang bubuuin mo. Ikaw ka, barangay, sa tingin mo ba ay handa ka na sa magiging responsibilidad mo sa oras na magkaroon ka na ng pamilya? Sa tingin mo ba kaya mong panindigan ang magiging responsibilidad mo sa oras na magkaanak ka na at magkaroon ng asawa? Dear Mama Mia, ako nga pala si Ana, 29 years old at isang single mom. Kami na lang ng aking anak na si Paulo ang magkasama mula nung nagkahiwalay kami ng dati kong asawa na si Rick. 4 years old pa lang si Paulo nang nagkahiwalay kami ng tatay niya. Nasanay na kaming pareho na kami na lang talaga ang magkasama sa buhay. Pinili ko na ring hindi na muna magkaroon ng panibagong karelasyon hanggat hindi pa umaabot sa college ang aking anak. Kabaliktaran naman ang nangyari kay Rick, Mama Mia. Dahil nagkaroon siya kaagad ng bagong karelasyon ilang buwan lang pagkatapos naming maghiwalay. Si Harleen, na mas matanda sa amin ni Rick ng 1 taon, ang napili nitong maging karelasyon. Isa rin itong single mom at may isang anak na babae na halos kaidaran lang din ni Paulo. Dito na ako nagkaroon ng problema, Mama Mia. Mula nung naging silang dalawa ni Rick ay hindi ko na siya halos mahagilap pa para makipag-bonding pa siya kay Paulo. Maraming naging pagkukulang si Rick sa anak namin. Hindi lang sa oras at pera, kundi pati na rin sa pagmamahal. Ito yung problema na hindi ko sinabi sa anak ko, Mama Mia, pero ramdam ko naman na alam niya ang totoo. Ano ba yan? Ring lang ng ring, hindi man lang sagutin. Pag ikaw talaga sumagot, rat-rat ka sa akin. Isang beses na lang. Pag ikaw hindi talaga sumagot. Wala pa rin. Wisit kang lalaki ka. Naman nagparamdam ka na. Sorry, Ana. Kasama ko kasi sina Harleen at yung anak niya. O tapos? Porke kasama mo na, hindi mo man lang masagot kahit isang beses tong tawag ko? Kasi may no phone rule si Harleen kapag magkakasama kami. Para di maging habit ng anak niya yung pagsiselfone pag may ibang kasama. Paano nga kung may emergency? Pwede naman mag-excuse ka, di ba? Alam mo namang tumatawag lang ako sa'yo pag may kailangan ako para sa anak mo. Oo, alam ko naman yun. Kaya nga nagpaalam ako na kunwari magsi-CR lang para makatawag ako sa'yo pabalik. At nagawa mo pa magsinungaling. Parang napakalaking kasalanan naman yung pagtawag sa amin ng anak mo, ha? Ng sarili mong anak. Oo na. Ano ba kasi yung kailangan mo? May nangyari ba kay Paulo? Mangyayari
pa lang. Top 4 sa klase niya si Paolo at may 2 awards pa siyang matatanggap. Sa susunod na Friday na yung recognition. Next Friday? Yang ganyang tanong mo parang alanganin ka na naman Recognition day ng anak mo yon, remind ko lang po. Hindi kasi ako pwede nun eh. Ay, sana nagsabi ka ng mas maaga. Kakarating lang na balita sa akin Nag-leave na ako sa work. Sana kung ano man yung plano mo on Friday, makancel mo na rin. Nako, hindi pwede. Di mo magawa mag-cancel para sa sarili mong anak? Ang dami mo ng atraso kay Paulo. Akala mo hindi ko binibilang yung mga panahong absent ka sa mahalagang araw niya? Ultimo samahan siya sa pagpapatuloy dati, hindi mo pa ginawa. Mas inuna mo pang samahan yung anak ng asawa mong magpabunot ng ngipin. Mas urgent naman kasi yung ngipin kesa sa tuli. Di naman sumasakit yung ano ni Paolo para kailangan bunutin agad. Huwag mo akong bigyan ng ganyang rason, Rick. Ang punto ko rito, sana unahin mo man lang ang pangangailangan ng anak mo kaysa sa ibang tao. Alam ko naman yun, kaya lang kasi sa Friday di talaga kaya eh. At bakit? Bigyan mo ako ng mas mabigat na dahilan kaysa sa recognition day ng anak mo. May out of town kasi kami ni Harleen. Bakit kayo mag-out of town? May awards din ba si Harleen tulad ng anak mo? Huwag ka naman ganyan magsalita. Naplano na kasi yun. Bayad na kami sa hotel at ibang kailangan. Hindi na pwedeng i-atras. At yung recognition day ng anak mo, yun ba ang kailangan mag-adjust? Ano Rick, gusto mo tawagan ko yung school para ilipat yung araw ng recognition day nila para makasama lang sa schedule mo? Grabe ka naman, Ana. Late ka na rin naman kasing nagsabi. Mas nauna yung plano naming out of town. Babawi na lang ako kay Paolo pagbalik ko. Ganyan din ang sinabi mo sa kanya nung nakaraang birthday niya. Pero asan na? Utang pa rin yung pagbawi mo sa kanya. Basta gagawa ako ng paraan pagbalik ko. Sa ngayon, sabihin mo na lang na busy ako sa work at may biglaang ganap. Basta ikaw na. Magaling ka naman dyan eh. Alam ko maiintindihan niya. Marami naman akong pwedeng asawahin sa mundo. Bakit ikaw pa yung nakabuntis sa akin? Ay, basta babawi ako. O sige na, sige na. Baka magduda na si Harleen kung bakit di pa ako bumabalik. Text mo na lang ako. Bye. Rick, ano bang... Ano ba namang klaseng buhay to? Bakit naman ganitong lalaki yung binigay ng tadhana sa akin? Nakabasag ako ng ilang plato sa sobrang inis ko kay Rick, Mama Mia. Nakaramdam ako ng selos sa bago niyang pamilya. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil mas may oras siya para sa kanila kesa sa sarili niyang anak na si Paolo. Nalungkot ako habang nag-iisip kung ano ang pwede kong idahilan kay Paolo. Pwede ko namang sabihin noon ang totoo na busy si Rick sa bago niyang pamilya. Pero ayokong masaktan ng damdamin ng anak ko, Mama Mia. Kinailangan kong pagandahin ang pangalan ni Rick sa kanya para maprotektahan na rin ang anak ko. Nakailang oras siguro akong nag-isip kung ano ang idadahilan ko kung bakit hindi makakapunta ang ama niya sa recognition ni Paolo. Matalinong bata ang anak ko, Mama Mia, at naisip ko noon, hindi ito basta-basta maniniwala kung hindi maganda ang dahilan. Nang dumating na siya sa bahay ay mas lalo akong nasaktan nang binungad niya sa akin ang excitement na makita niyang muli ang kanyang ama. Nakaramdam tuloy ako ng lalong inis kay Rick. Naisip ko, Mama Mia, paano kaya nakakayanan ni Rick na baliwalain ng ganito ang anak niya? Paano kaya niya nakakayang mas bigyan ng pansin ang anak ng babaeng yun kesa sa sarili niyang anak? Dahan-dahan sa pagtakbo, nak. Matitisod ka na naman eh. Binigay na po yung recognition booklet namin. Tingnan niyo po, oh. Andito yung pangalan ko. Nagkamali rin po yung teacher ko. Top 3 po talaga ako. Tapos 3 yung awards ko. Aba! Yan yung
pagkakamaling gusto ko. Ang dami namang awards, anak. Hakot kung hakot. Bali, 2 beses po kayong akit ng stage ni Papa. Yung 2 awards kay Papa, tapos yung pang top 3 at saka isang award sa'yo naman, Mama. Anak, maupo ka muna. Ibaba mo muna yung bag mo at mag-uusap muna tayo, ha? Bakit po, Ma? Hindi kasi pwede ang papa mo sa Friday. May urgent na na out of town. Para sa trabaho niya. Pero alam po ba niya na recognition day ko yun? Oo naman. Sabi nga niya pupunta siya eh. Ika-cancel na nga lang niya yung out of town niya para sa'yo. Pero sabi ko, wag. Kasi alam mo anak, matatanggal siya sa work niya kapag hindi siya sumama. Ah, ganun po ba? Sabi ko naman sa kanya, bumawi na lang siya sa susunod. Okay lang ba yon, anak? Okay lang naman po. Ayoko rin naman pong mawalan siya ng trabaho eh. Mag-picture na lang po tayo ng marami sa recognition day ko, tapos send natin sa kanya. Alam mo, maganda yung naisip mo. Hihiramin ko yung DSLR ng Tito Joaquin mo. Okay po, Ma. Bakit parang malungkot ka naman dyan? Gusto mo ba ng ice cream? Ipaghanda kita, gusto mo? Naisip ko lang kasi, Ma. Minsan, nakakatampo na si Papa eh. Anak, busy kasi ang papa mo eh. Alam mo namang tambak ng work. Dami na niyang sinabi sa akin halos hindi na ako makasunod. Tapos sabi pa niya… Nakita ko naman sa mga post niya sa Facebook, hindi naman puro trabaho yung ginagawa niya eh. Puro pasyal kasama si Tita Harleen, tsaka yung anak niya. Baka kasi nagkataon na day off o kaya bakasyon nila, ganun. Di naman lagi yun, nak. Pero bakit parang ganun lagi sa akin, Ma? Anong ibig mong sabihin? Bakit pagdating sa akin laging naiipit siya sa trabaho o kaya busy siya o kaya naman may emergency siya? Alam mo naman ang trabaho ng papa mo. Wala lagi sa oras, hindi makatansya. Basta ganun. Hindi ko na siya nakikita halos. Tapos pagka po nagko-comment ako sa pictures nila para kumustahin siya, hindi naman po siya nagre-reply. Ay naku, wag mo masyadong pag-isipan yan. Kapag nagpo-post talaga ang papa mo sa Facebook, nagpo-post lang tapos hindi na nagre-reply sa mga nagko-comment. Huwag mong masamain yun. Pero yung iba po nire-replyan niya yung comments. Yung sa akin lang po yung hindi. Baka hindi lang napansin. Alam mo naman masyadong marami nagko-comment sa mga posts niya eh. Baka hindi lang talaga nadaanan ng mata niya. Tapos nagme-message din po ako sa kanya. Pero hindi rin siya nagre-reply, Ma. Kahit seen po, wala. Kahit naman online siya. Hindi nga rin binabasa ni Papa mo yung messages ko eh, kaya tinatawagan ko yun eh. Sabi naman niya bihira siya magbukas ng messenger. Tamad lang talaga siya sa pagre-reply sa chat. Mga ganun. Huwag ka nang malungkot dyan. Nakakatunaw ng ice cream yung pagsimangot mo eh. Magbihis ka na doon at ihanda ako ng merienda mo. Ma? Mas mahal kaya ni Papa yung anak ni Tita Harleen kesa sa akin? Mama Mia, hindi ako nakasagot sa tanong ni Paolo. Naisip ko na rin itanong yun dati pa pero alam ko na rin naman ang sagot. Mas pinili ko na lang na sarilinin ang tanong na yun para hindi na gaanong masakit. Naintindihan ko kung nakaramdam ng tampo at sama ng loob si Paolo nung mga oras na yun dahil hindi na naman muli nitong makakasama ang tatay niya. Nainis ako lalo nung nakita kong nawalan ito ng gana sa pakikipag-usap sa akin. Pati ako nadamay dahil sa pagiging walang kwenta ng kanyang ama. Napaka-irresponsableng tao ni Rick. Actually, Mama Mia, ito ang totoong dahilan kung bakit kami naghiwalay dati. Naging mabilis lang ang pangyayari sa aming lahat. Wala pang 6 na buwan nang magkarelasyon kami nang nabuntis na ako. Problema ako kasi hindi ko talaga gustong seryosohin yung sa amin ni Rick.
Pero nakargahan na niya ako eh. Kung hindi naman niya ako nabuntis, di naman sana ako pumayag na maikasal sa kanya. Pero dahil na rin sa pamimilit ng mga magulang ko at sinabi ng mga magulang ko na malaki ang magiging habol ko kung kasal kaming dalawa, ay sinunod ko yun, Mama Mia. Nagpakasal ako sa kanya hindi para sa akin kundi para sa anak namin. Pero nagkahiwalay din kami. At yung dahilan, Mama Mia, kung bakit ako nagpakasal sa kanya, yung habol ko kuno, in case na legal wife niya ako, hindi ko rin naman nagagamit. Kahit na karapatan ng anak ko laban sa pagiging irresponsable niya, hindi ko nagamit eh. Pero naisip ko noon, Mama Mia, na kailangan ko pang magtimpi. Kailangan kong magtiis ng konti. Sa akin nakatira si Paulo, Mama Mia. Ito ang naging setup namin ni Rick. Nangako siya na magpapadala ng pera para sa pangangailangan ng anak namin. Mula sa mga luho nito hanggang sa mga kailangan niya sa school. Napag-usapan din namin na tuwing Biyernes ng gabi hanggang Sunday ng hapon ay magsistay si Paulo sa bahay ni Rick. Noong una ay sumusunod naman si Rick sa usapan. Pero nung naging sila ni Harleen, biglang nagbago na ang lahat. Na-stress ako sa pakikipag-usap kay Rick dahil hindi na siya sumusunod sa aming usapan. Naging bihira na kung makipagkita siya sa kanyang anak. Nag-away pa nga kami dati nung nalaman kong ayaw na sana ni Harleen na magstay pa si Paulo tuwing weekend sa bahay ni Rick dahil nawawalan daw sila ng privacy. Mama Mia, marami pa akong naging problema kay Rick sa pakikitungo niya sa kanyang sariling anak. Ginawa ko lahat ng paraan para malusutan yun para sa kanya at mukhang mali ko yun dahil nasanay siya, Mama Mia. Bukod nga sa oras at atensyon, pati sa pera ay hindi na rin ito nagpapadala noon ng sustento para sa anak namin. Inako ko na halos lahat ng kailangan ni Paulo, pero nung sumapit ang pandemya ay kinailangang makabili ng laptop para kay Paulo at dahil gipit ako ay lumapit ako kay Rick. Tulad ng dati, Mama Mia, ay nabigo akong muli sa paghingi ko ng pera sa kanya para sa anak namin. Hoy, ano na? Puro ka scene sa Facebook ah. Hi, busy. Busy o talagang ayaw mo magbigay ng pera? Hindi sa ayaw magbigay. Wala lang talaga ako maibibigay. Ikaw? Mawawala ng pera? Wag nga ako, Rick. Wala nga talaga. Rick, ano ba naman? Buti sana ko yung hinihingi ko sa'yo pang sarili ko para yung kay Paulo. Alam ko naman. Alam mo naman pala eh. Bakit hindi ka makagawa ng paraan? Magsisimula ng online class niya. Need ko na makabili ng computer para sa kanya. Baka naman pwedeng cellphone na lang ang gamitin. Mas komportable siya sa computer. Mas magiging maayos siya doon kaysa sa cellphone. Tsaka nakita mo naman ang cellphone ng anak mo halos pasira na. Pinagtsatsagaan na nga lang niya eh. Eh di ipagamit mo na lang yung cellphone mo. At ano ang gagamitin ko? Basta gumawa ka na lang ng paraan, Ana. Lagi na lang eh. Lagi na lang. Ngayon lang ako hihirit sa'yo ng pambili ng kailangan ng anak mo tapos tatanggihan mo pa? Kailangan niya ng computer, Rick. Gumawa ka naman sana ng paraan para kahit yun lang ang maiambag mo sa kanya. Wala talaga ako maisip na paraan para magkapera. May trabaho ka naman, di ba? Alam ko may credit card ka rin. Bakit kaya hindi mo yung gamitin at hulug-hulugan mo na lang? Di ko na ginagamit yung credit card ko. Mababaon na kami sa utang ni Harleen kapag ginamit ko pa yon. Abonohan mo na lang muna. Kapag natapos tong pandemya, babawi na lang ako sa kanya sa ibang bagay. Yan na naman tayo sa babawi pero hindi naman ginagawa. Gipit lang talaga, Ana. Nahihirapan nga kami mag-budget ngayon eh. Kasi nagsara yung pinagtatrabahuan ni Harleen. Alam mo naman yun, di ba? Kaya sa akin umaasa tong mag-ina. At kami ng totoong mag-ina mo, hindi kami pwedeng umasa sa'yo. Hindi kami pwedeng makihati kahit konti sa budget mo. Di naman sa ganon. Kaya lang, wrong timing kasi ang hingi mo eh.
Kung sinabi mo sa akin dati pa, edi sana nabili ko na yan. Dati pa sana? Kahit nga bagong uniform ng anak mo, hindi mo nabilhan dati. Kasi sabi mo magbabayad ka ng insurance ng sasakyan mo eh. O lagi na lang wrong timing ba? Kahit gisahin mo ako sa mga pagkukulang ko, wala talaga ako maihaabot sa'yo. Pasensya na. Ihingi mo na lang ako ng sorry kay Paolo. Kahit man lang kalahati ng presyo ng computer. Pinakamura na yung kukunin ko, Rick. Yun ang request ng anak mo eh. Ako na bahala sa iba, didiskartehan ko na lang. Wala nga talaga. Kahit 1,000 lang, please. Sorry, kahit 500 pa yan, wala talaga. Wala kang pang-ambag sa kailangan ng sarili mong anak pero sa anak ng iba, bigay todo ka sa pagbigay? Walang ganyang nangyayari ah. Huwag kang gumagawa ng kung ano-anong kwento dyan. Ah, talaga? Gawa-gawa lang ba yung mga pinagpo-post mo sa Facebook na bigay mo sa mag-inang yan? Hindi na ako nakapagpigil pa, Mama Mia. Sinabi ko na ang mga nakita kong pinagpo-post niya sa Facebook. Hindi kami friends ni Rick sa Facebook pero nakakapag-usap kami noon sa Messenger. Nalaman ko lang ang mga post na ito dahil kay Paolo. Pinakita sa akin lahat ng anak ko ang mga post ni Rick kasama sina Harleen. Naramdaman kong nainggit si Paolo lalo na nung nakita niyang nag-post si Rick na mga binigay nitong regalo para sa anak ni Harleen. Na bad trip din ako noon pero kinalma ko lang ang sarili ko. Mula nung nakilala niya si Harleen, Mama Mia, ay hindi na siya nakapagbigay kahit 3 pirasong tsokolate man lang para sa anak namin. Sinahod lahat ni Harleen papunta sa kanya ang mga bagay na dapat si Paolo ang nakikinabang. Akala ko noon makakapagtimpi pa ako pero hindi ko na rin talaga kinaya pa. Nainis ako na pinagdadamutan niya ang sarili niyang anak. Nilahad ko sa kanya lahat ng mga nakita kong maluluhong post sa Facebook. Nagulat siya dahil akala niya ay hindi ko malalaman dahil hindi naman kami friends sa Facebook. Sinumbat ko isa-isa lahat ng mga nakita kong pinagpo-post niya. Sinabi ko na rin kahit na yung mga nabalitaan ko na pinagkagastusan niya, Mama Mia. Akala mo siguro hindi ko alam, no? Nagkamali ka atang inad mo ang anak mo sa Facebook. Sa kanya ko nalaman lahat ng mga pinagpo-post mo. Baka mga lumang pictures lang yung nakita niya. Masyado ka namang naniniwala sa mga sinasabi ni Paolo. Mas gusto ko nang maniwala sa sarili kong anak kaysa sa'yo na puro kasinungalingan na lang lahat ang sinasabi. Oo, aaminin kong gumagastos ako para kina Harleen. Ano ba magagawa ko? Sa akin nakatira yung mag-ina. At dahil hindi dyan nakatira si Paolo, kaya hindi siya nakikinabang sa pera mo, ganun ba? Hindi naman ganon. Pero ganun ang pinaparamdam mo sa amin eh. Ganun ang pinaparamdam mo kay Paolo. Lagi na lang siya ang huli sa priorities mo. Anak mo yun, Rick. Anak mo. Kung meron mang dapat makinabang sa pinaghihirapan mo, dapat mismong anak mo yun at hindi anak ng ibang tao. Alam ko marami akong pagkukulang. Pero humahanap naman talaga ako ng tiyempo para makabawi sa kanya eh. Ilang beses mo nang sinabi yan pero ni minsan hindi ka pa nakabawi sa kanya. At ngayon nagdagdag ka na naman ng kasalanan sa anak mo. Kailan ka makakabawi, ha? Sige nga. Kapag nakalimutan na niyang may ama siya? Gipit lang kasi talaga. Oh, come on, Rick. Alam mong hindi lang perang sinasabi ko dito. Oras, atensyon, at pagmamahal. Ni isa doon wala kang binigay. Sinusubukan ko naman ah. Kung sinusubukan mo, hindi tayo hahantong sa away na to. Ikaw na naman kasi itong mahilig makipag-away. Nakikipag-away ako para sa karapatan ng anak ko. Gagawa ako ng paraan. Yan na lang ulit? Gagawa ng paraan? Tapos bukas makalawa makakalimutan mo na naman yan? Bukas makalawa may makikita na naman bagong post mo si Paolo. Ano kaya yun? Pwedeng bumili ka na naman ng bagong alahas ni Harleen o kaya bagong bag. Wow! Pwede rin nag-out of town kayo para makapag-beach ang anak niya. Kasi yun ang gusto ng anak ni Harleen, di ba? Baka naman sa susunod may family picture na naman kayong ipopost habang magkakasama nagpipiknik sa Tagaytay. Ano pa? Ano pa ba yung dapat abangan ng anak mo sa Facebook mo? Ano? Wala na akong ibang masabi kundi sorry. Alam ko lately marami na nga akong mali at nagpatong-patong na. Rick, hindi lang nagpatong-patong lahat ng pagkakamali mo sa anak mo.
Pagguho na lahat. Maawa ka naman. Wala na akong halos maisagot sa kanya sa tuwing nagtatanong siya kung nasan ka ba, kung kailan ka magpapakita, kung bakit pinagkakagastusan mong birthday party ng anak ni Herlin samantalang si Paolo kahit i-text mo lang ng happy birthday, hindi mo magawa. Sige nga, sa tingin mo kaya ng sorry yan lahat? Ay, uutang ako ng pera pambili ng computer ni Paolo at ibang kailangan niya. Pero wag mo na lang sanang ipaalam to kay Harleen. At bakit? Anong pakialam niya? Responsibilidad mo si Paolo at kung paglaanan mo man ang pera ang anak mo, wala siyang karapatang magalit. Alam ko yun pero umiiwas lang ako sa gulo. Gipit nga kami ngayon kaya sana maintindihan mo. Huwag na tayo magtalo tungkol dito, please. Siguraduhin mo lang na makakabawi ka na this time. Magbigay ka ng oras sa kanya bago magpasukan. Kausapin mo siya kahit man lang sana sa Facebook o text. Ako na yung nakikiusap sa'yo. Huwag mong iparamdam ng paulit-ulit sa anak mo na mas mahal mo ang anak ng ibang tao kaysa sa kanya. Inasahan kong sa pagkakataon na yun ay totoo na ang pangako ni Rick. Natuwa naman ako, Mama Mia, kahit papaano na marinig na parang nagsisisi na si Rick sa lahat ng pagkukulang niya sa anak niya. Naisip ko nga dapat pala sinabi ko na lang lahat nung una pa lang para hindi na naipon yung sama ng loob ko. Naisip ko rin baka kung sakaling inamin ko sa kanya lahat ng sama ng loob na nararamdaman ng anak niya, baka dati pa siyang bumawi. Mama Mia, binalita ko kaagad kay Paolo ang pinangako ng tatay niya. At natuwa siya ng sobra at talagang inasahan niyang tutupad ang tatay niya. Hindi na halos matanggal ang ngiti sa labi ni Paolo nang sinabi ko sa kanya ang pinag-usapan namin ni Rick. Binawas ko na dun syempre yung naging pagtatalo naming dalawa. Nagpakwento pa si Paolo nang nagpakwento kung ano pa ang pinag-usapan namin. Na-excite din siya sa posibilidad na makakatulog muli siya ng weekend sa bahay ni Rick. Hindi ko pa na-confirm kay Rick kung pwede pero baka naman pwedeng pakiusapan kahit isang Sabado lang. Nagdasal ako noon, Mama Mia, sana magtuloy-tuloy na talaga ang pagbawi ni Rick sa aming anak. Ayoko naman talagang kausapin si Rick. Ayoko nang magkaroon ng ano pa mang koneksyon sa kanya pero Mama Mia, para sa anak ko, titiisin kong makausap siya. Titiisin kong makipagtalo sa kanya alang-alang sa anak naming si Paolo. Pinaghandaan ni Paolo ang araw na pagdalaw ni Rick sa bahay. Naalala ko, Mama Mia, gabi pa lang nagplansya na si Paolo ng damit na gagamitin niya sa pagdalaw ni Rick. Sinabi ko sa kanya na hindi nga sila makakapasyal dahil bawal lumabas ang mga bata. Sumagot naman siya at sinabing ayos lang. Basta lang daw makita niya ang papa niya. Parang hiniwa ang puso ko noon. Gusto ko sana na makalabas silang mag-ama para makapasyal pero dahil sa COVID, hindi yun naging posible. Inagahan pa ni Paolo ang matulog para may energy daw siya sa pagdalaw ng tatay niya. Sinabi pa nga niya na marami siyang ikukwento kay Rick kapag nagkita na sila. Nang sumapit ang mismong araw ng pagdalaw ni Rick ay maagang nagising si Paolo para mag-prepare. Narinig ko pang pakanta-kanta ang anak ko habang na-excite na nagpa-practice ng sasabihin niya sa kanyang papa. Natuwa akong makitang masigla ang anak ko, Mama Mia. Bihira ko kasi siyang makitang ganun kasaya. Masyado niya talagang na-miss ang papa niya noon kaya naintindihan ko kung bakit siya ganun kabibo. Alauna ng hapon ang usapang pagkikita nila noon. Dadalaw lang si Rick at saka iaabot ang pinangako nitong computer kay Paolo. Iyon ang naging usapan namin. Nakakuha naman daw siya pero second hand lang at sinabi kong ayos lang.
Basta may magamit lang ang anak niya sa pag-aaral. May balbas pa kaya si Papa? Malalaman natin mamaya. Bakit hindi pa ba siya nagpo-post ng bagong picture niya sa Facebook? Hindi pa po eh. Siguro nag-shave na po siya ng balbas kasi hindi bagay sa kanya yung may balbas eh. New look ng tatay mo yun eh. Tsaka dun siya komportable. Ipapakita ko po pala sa kanya tong mga card ko dati, Ma. Hindi pa kasi niya to nakita eh. Akala ko ba pinicturan mo na yan at sinend mo sa Facebook niya? Nasend ko na po pero hindi naman niya nasisin eh. Busy po siguro. Mas maganda ipakita ko ng personal ngayon. Pati po itong mga... yung mga activities ko sa school dati. Hinanap ko pa po yung mga perfect scores ko para maging proud siya sa akin. Halika nga, ikikiss nga kita. Halika. Kahit hindi pa perfect ang scores mo dyan, siguradong proud pa rin si Papa mo sa'yo. Lalo na ako, no? Sana nga po, Ma. Sana talaga proud siya sa akin, no? Nakwento ba niya sa'yo nung nag-usap kayo nun? Oo. Oo naman. Lagi kang araw niyang binibida doon sa mga kakilala niya. Talaga po? Ako rin eh. Sinabi ko nga po sa mga kaklase ko na magandang trabaho ni Papa sa bentahan ng cars. Pero hindi naman sila naniwala. Hindi naniwala mga kaklase mo? Opo, hindi sila naniwala na may Papa ako. Pero ngayon maniniwala na sila kapag nakapag-selfie na ako kay Papa. Kaya nga hindi ko pa binalik tong DSLR ng Tito Joaquin mo eh. Para magamit natin mamaya. Para maganda ang kuha nyo. Magandang i-post sa Facebook. Yay! Ay, Ma. Teka. Pwede bang habang hinihintay natin si Papa, umorder na tayo ng food? Meron po akong inipong pera dito. Panglabas sana natin kapag may time na si Papa. Pero gamitin na lang natin na pang-deliver ng food. Sabay-sabay na lang tayong kumain, Ma. Inipon mo to? Opo, galing dun sa mga baon ko. Tapos minsan nagtuturo ako sa mga kaklase ko sa assignment sa math. Ayun, binibigyan nila ako ng konting pera. Ang dami naman ito, anak. Pwede namang ako na lang ang bumili ng food natin. Itago mo na lang to para may pangbili ka ng laruan mo. O kahit anong food na gusto mo. Hindi, Ma. Inipon ko po talaga yan para panglibre ko sa inyo ni Papa kapag nagkita na po tayong tatlo. Dumami lang po kasi naipon po talaga. Ang tagal ko kasing hindi nakita si Papa eh. Teka ha, tatawagan ko lang si Papa mo ha. Sandali lang. Bakit mo kina-cancel? Oh, Rick! Oh, asan ka na? Medyo malayo pa? Naipit ka sa traffic? Ay, may traffic pala dyan ngayon? Oh, sige. Yes! Sige, ako nang bahala magsabi. Ingat ha! Malalate po si Papa? Oo na-traffic daw. Umidlip ka muna anak ha. Lalabas lang ako saglit ha. Isara mo tong pintuan. Huwag ka magbubukas hanggat hindi ako yung kumatok ha. Okay? Saan po kayo pupunta? Ako na yung bibili ng food natin. Mas makakapili ako ng mabuti kapag ako mismo yung pumunta. O sige na, umidlip ka muna sa kwarto mo ha. Okay po, Ma. Mama Mia, nanginig ako noon sa galit na sinugod ang bahay ni Rick. Ilang beses ko pang sinubukang tawagan siya pero talagang nakapatay na ang phone niya. Nung una nag-ring, pero nung sumunod halatang kinancel na ang tawag. Chinek ko ang Facebook niya para i-message siya pero nalaman kong nakablock na pala ako. Mas lalo akong nagalit kaya naman sinabi ko kay Paulo na lalabas muna ako.
Pero hindi niya alam na susugurin ko na pala ang ama niya. Nang makarating ako sa bahay nila ay napansin kong andun ang kotse niya. Sinilip kong may tao at nakita ko ang asawa niyang si Harleen na may inaasikaso sa kusina. Nasilip ko rin ang anak ni Harleen. Sinubukan kong tignan kung andun si Rick pero wala siya. Nilapitan ko na mismo ang pintuan nila at saka kumatok. Nakailang beses ako sa pagkatok bago ako napagbuksan ni Harleen. Mukhang inasahan na ni Harleen ang pagpunta ko dahil nakapamewang pa siya na akala mo talaga ay kontrabida sa mga teleserye. Bigla. Asan ang asawa kong si Rick? Asawa ko na yun ngayon. Kami nga yung magkasama sa isang bahay, di ba? Ikaw naman? Kami ang kasal. Baka gusto mo isampal ko sa yung marriage contract namin. Tama nga si Rick, no? Matapang ka talaga, parang manok na panlaban sa sabungan. Hindi ako pumunta rito para makipag-away sa'yo. Kailangan ko makausap si Rick dahil may usapan kami ngayon. Teka naman sa usapan, sandali ha? Anong usapan? Bakit hindi ko alam yan ako yung may bahay niya? Wala ka nang pakialam doon. Para to sa anak namin at uulitin ko, wala ka nang pakialam doon. Uy, huwag ka naman masyadong matapang. Andito ka kaya sa bahay ko. Remind ko lang ha. Palabasin mo na lang dito ang asawa natin para makausap ko na. Pwede na ba? Ano pa bang kailangan mo marinig sa akin para sumunod ka na? Bumalik ka na lang siguro sa susunod na araw kasi bagsak na bagsak yung katawan eh. Tulog pa. Napuyat kasi kagabi. Paanong tulog pa may usapan kami ngayon na dadalawin niya si Paulo? Tsaka imposibleng bagsak na bagsak ang katawan niyan. Kinakancel niya yung tawag ko eh. Ay, pasensya na ha. Ako yung nag-cancel. Kasi naman, naiistorbo yung tulog niya eh. Tulad na lang ng sinabi ko kanina. Napuyat yon kasi nag-movie marathon kaming pamilya kagabi. Sorry na lang uli ha. May gusto ka bang sabihin sa kanya? Kung may sasabihin man ako sa kanya, ako na mismo ang gagawa nun. Ipaharap mo sa akin yung lalaking yan ngayon din. Kung makapag-utos ka naman, akala mo binabayaran mo bawat segundo ng kaharap mo? Huwag kang ganyan. Bumalik ka na lang sa susunod. Ngayon na! Nag-aabang ang anak ko na makasama siya. Huwag niyang bibiguin ulit ang anak ko. Maawa naman kayo. Puro kayo na lang ang lagi nakikinabang ng dapat para sa anak ko. Aba, bakit kami ang sisisihin mo dyan? Kusang binibigay na rin ang mga yun sa amin kasi, syempre, mahal niya kami. At pinapalabas mong hindi niya mahal si Paulo? Well, ikaw ang nagsimulang magsabi niyan. Labas na ako dyan. Bibigyan kita ng pagkakataon para sumunod. Tatawagin mo ba si Rick palabas dito o ako mismong susugod dyan sa loob ng bahay niyo? Madali ka lang naman kasuhan ng trespassing kung ginawa mo yun. At madali ka rin kasuhan bilang ako ang legal wife. Sa tingin mo natatakot ako? Hindi po. Alam kong ipagtatanggol ako ni Rick dahil ako ang mahal niya. Kami, ng anak ko, ang mahal niya. Ang tinuturing niyang pamilya. Ngayon palang matakot ka na. Kasi kahit anong pagtatanggol sa'yo ng Rick na yan, ako pa rin ang ipagtatanggol at kakampihan ng batas. Kami ng anak ko. At kayo mga kabet, saan kaya kayo pupulutin? Matapang ka, kala mo kung sino ka? Kaya ka hiniwalayan ni Rick dahil sa ugali mong yan. Hoy, Harleen, ano ba yan? Tama na! Excuse me? Ako ang nakipaghiwalay dahil walang balls yung lalaking yan. Pwe! Ana, tama! Ngayon lang ako napuno ng ganito, Rick! Pasensyahan na lang tayo! Yung kasal natin noon gagamitin kong baraha para makulong ka ngayon! Baka ikaw ang makukulong! Pwe! Idedemanda kita! Idedemanda kita! Harleen, tama na! Magdemandahan tayong dalawa! Tayong tatlo! Hindi ako takot! Nilapit ko sa aking lawyer ang tungkol kay Rick, Mama Mia. Malaki talaga ang tsansa ko noon na manalo lalo't marami akong proof ng pang-aabandona ni Rick kay Paulo.
Natakot si Rick noon, Mama Mia, nang malaman niyang handa talaga akong magdemanda. Nilapitan niya ako at humingi siya ng tawad. Hindi ko siya pinatawad dahil nasagad na talaga ako noon. Di ko rin pinalapit muna sa kanya si Paulo hanggat hindi na-finalize ang planong demanda ko. Mama Mia, desidido na talaga ako noon na habulin ang karapatan ng anak ko, pero napigilan ako ni Paulo. Nagmakaawa noon si Paulo at sinabing ayaw niyang makulong ang tatay niya. Hindi makatulog noon sa kakaiyak ang anak ko nang malaman niyang may demandahang nagaganap sa pagitan ng mga magulang niya. Kaya naman ako na rin ang kusang nagpahinto ng plano. Nagkausap-usap na lang kami ni Rick at nagpapirma ako sa kanya ng ibang kasulatan tungkol sa responsibilidad niya sa anak namin. Pumayag naman agad si Rick at walang nagawa ang asa-asawahan niya dahil sinaad ko rin sa kasulatan na hindi dapat makialam si Harleen sa usapan naming pamilya. Sa ngayon ay nagtutuloy-tuloy naman ang sustento nito kay Paulo. Naging masipag na rin siya sa pagdalaw at napansin kong bumalik na ang loob ni Rick kay Paulo. Masaya na ako sa nangyari at hindi na umabot sa malaking gulo, Mama Mia. Maliban na lang kay Harleen na hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap-tanggap na makakahati niya si Paulo sa oras, pera at pagmamahal ni Rick. Pero tulad nung nabanggit ko kanina, hindi siya dapat makialam sa aming pamilya. Mama Mia, sa totoo lang, handa na talaga ako noon nakasuhan si Rick. Kaya ko namang ibigay ang mga material na bagay sa anak ko. Okay na sa akin na makulong si Rick. Kasi pareho lang din naman noon. Makulong siya o hindi, wala naman siyang oras sa anak ko. Pero dahil sa pagmamakaawa ni Paulo sa akin, kaya ako inatras ang demanda ko sa papa niya. Mama Mia, bakit kaya ganun, no? May mga ama na hindi naman nagpapakaama sa mga anak nila. May mga magulang na hindi naman dapat naging magulang. Pero ako, Mama Mia, isa lang ang alam ko. Hanggang kamatayan, ipaglalaban ko ang anak ko. Ang inyong forever kabarangay, Ana.